Good day mga ka-sports natin dyan. Petrogas Angels aminado na hindi nga naging maganda ang kanilang standing ng nakaraan conference. Grabe talaga ang nangyari sa team ng Petrogas. Sila nga ang defending champion pero hindi sila nakapasok sa Final Four kung saan laglag nga ang Petrogas Angels. Bakit ganito ang nangyayari sa Angels? Narito naman ang mga kilalang manlalaro. Pagdating nga sa veterana ay hindi rin sila magpapahuli. Meron silang Aisa Maiso Puntillas na isa sa mga pinakamagaling natin opposite hitter. Meron silang MJ Phillips na magaling yan sapagkat talagang may napatunayan na. Si Jonas Sabete ay isa rin sa mga magaling natin outside spikers kung saan nagkaroon na rin niya ng award bilang best outside spikers at talagang kilala to at palaban. Lalo na si Brock Van Sickle na MVP pa yan mga ka-sports. Syempre meron pa silang Myla Pablo pero talagang kinukulang sila at hindi sila nakakaporma kahit magagaling naman ang setter nila si Chi Saet, si Janelle Cheng at meron pa nga silang Ivy Perez pero hindi umuubra ang kagalingan ng Petrogas ngayon. Ano ang nangyayari sa Petrogas Angels? Kung tutuusin malakas naman sila pero mukhang hirap na hirap sila makapasok para sa Final Four. Defending champion pa naman sila. At sanay na sanay nga tayo na ang nagsho-showdown pagdating nga sa labanan sa PVL ang Petrogas at ang Creamline. At kahit nga si Remy Palma ang kanilang team captain ay wala talagang nagawa sa laban nga kontra sa Creamline Cool Smashers. Mukhang nag-iba talaga ang sistema ng Petrogas na wala ang kanilang bangis pagdating sa loob ng court. Dati kasi talagang isa sila sa mga masasabi natin na halos katapat ng Creamline Cool Smashers. Kung sa kagalingan halos sila nga ang ka-level ng Creamline. O syempre alam naman natin na mas malakas ang Creamline Cool Smashers. Ang ibig ko lang sabihin, yung ka-level ba na pwedeng talunin ang Creamline, sila talaga ang inaasahan ng karamihan na kaya nila ang Creamline pero wala talagang nangyari. Kahit may Brock Van Sickle pa sila na malakas ay pinataob nga sila ng Creamline Cool Smashers. Siguro talagang naniniwala na ako minsan meron maalat pagdating sa team kasi ang Creamline Cool Smashers pagkakataon na nga nilang talunin kahit wala yung mga star player, hindi nga kinaya ng nasabi nating Petrogas. Bakit ganun na lamang ang Petrogas kaalat ng nakaraan conference? Siguro talagang hindi nila panahon para makapasok nga sa Final Four at muli nilang madepensahan ang kanilang corona. Aasahan natin pagdating nga dito sa PVL All Filipino Conference na muli silang aarangkada pagdating nga sa laban at titingnan natin kung kayang-kaya na ba nilang tapatan muli ang Creamline or sadya talagang aalatin na naman sila. Magagaling ang mga players dito pero talagang minsan talaga merong pagkakataon alat na alat nga sila or baka sa kanilang coach kasi bago nga ang sistema ng Japanese coach nila, baka hindi pa sila masyado nakakasabay or hindi pa nila na-adapt yung sistema nga ng kanilang Japanese coach. Baka dito sila humihina at napansin ko rin mga ka-sports si Myla Pablo hindi masyado nagagamit dito sa Petrogas. Binabangko lang talaga. Kaya asahan natin na sa paparating na PVL All Filipino Conference ay makapaglaro na rin si Myla Pablo at tingnan natin kung papalag ba ang Petrogas sa Creamline dahil malakas naman sila. Sa tingin nyo, kaya-kaya ng Petrogas ang Creamline or hindi? Comment kayo sa baba.